Nangako naman ang pamunuan ng Victory Liner na tutulungan nila mga biktima ng malagim na aksidenteng yan sa Nueva Ecija. Nagsasagawa na rin daw sila ng sariling investigasyon, lalo't ngayon lang daw nasangkot sa aksidente ang pumanaw nilang driver. Nakatutok si Jamie Santos. Sugat sa ulo at kaliwang binti ang tinamo ni Jeffrey Infectana, isa sa mga sakay ng bus ng Victory Liner na bumangga sa gasoline tanker sa Muñoz, Nueva Ecija. Hindi raw siya makapaniwalang nabuhay siya dahil lahat daw ng paserong nasa harapan niya, patay lahat. Kwento ni Infectana, sa lakas daw ng impact ng bangga, tumilapon ang ilan niyang kasamang pasahero. Ang upuan sa kanyang harapan, ang sa tingin niyang nakapagligtas sa kanya. Makalunos-lunos po yung mga nangyari sa kanila. Kitang-kita po namin kung paano yung nangyari sa kanila, kung paano naipit yung mga ulo, paano naipit yung mga katawan. Nakarating ng Maynila si Infectana sa rin ng bus ng Victory Liner. At dahil sa insidente, malaking trauma raw ang iniwan nito sa kanya. Pag may nakikita na akong nasasalubong na bus, o kahit anong sasakyan, parang ninenervyos na po ako. Napasugod naman sa terminal ng Victory Liner sa EDSA si Sabino Toto matapos mapanood sa GMA News ang aksidente kanina. Paluwas daw kasi ng Maynilang kanyang kapatid galing Isabela at dapat madaling araw kanina ang dating, pero pasado alas 9 na wala pa silang komunikasyon dito. Hindi maalis sa amin yung pag-aalala. Yun nga po yung bine-verify namin sa admin ng Victory kung saan ba galing, kasi may mga sasakyan mismo na galing Cagayan na hindi na dumidiretso ng Kabagan. Tinawagan namin si Toto, sa kabutihang palad, ibinalita na sa amin naligtas ang kanyang kapatid at hindi kabilang sa mga pasahero ng bumanggang bus. Siniguro naman ng pamunuan ng Victory Liner, hindi nila pababayaan ang mga pasaherong nasawi at nasugatan. Nagsasagawa na rin daw sila ng sariling investigasyon kaugnay sa insidente. Ayon kay Henry Marfa, dispatcher ng Victory Liner, matagal na rong nagmamaneho ang kanilang nasawing driver na si Ryan Kamangeg. Ngayon lang din daw ito nasangkot sa aksidente. Hindi naman daw sila nagkulang sa pagpapaalala sa kanilang mga driver at konduktor tuwing bibiyahe. SOP daw nila na may sapat na pahinga amang ito lalo't mahaba ang biyahe. Yung first drive po namin, ayun po yung magmamaneho ng mula sa Tugigaraw. Tapos pagdating po sa Nueva Ecija, sa may CCQ or either sa San Jose, doon sila magpapalitan para may sapat na pahinga po yung isa para magmaneho. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.